papiliin ninyo ako, ano ang pipiliin ko? Pamilyang Pinas o pamilyang Sweden? So ayan, hello sa inyong lahat. Usapang pamilya ngayong araw na to. Ito ay, palagi akong titingin sa baba kasi yung anak ko tulog. So, dito ako titingin sa baba palagi. So, usapang pamilya sa Sweden. Ang pamilya dito sa Sweden, kumpara mo sa pamilya sa Pinas, sobra yung pagkakaiba. Kasi, sa Pilipinas, kahit maliit lang na bahay, para tayong sardinas. Gagawin natin ang lahat, magkasya lang tayong lahat. Tapos, sabay-sabay tayong kumain, tapos kahit gaano kahirap ang buhay, kung sino yung merong may birthday, magkakaroon tayo kahit paano kunting handaan. Tapos, yung mga magulang natin, karamihan sa Pinas, sa ating tradisyon, ay inaalagaan natin. Sa Sweden, iba ang pamilya dito. Hindi naman siguro lahat, pero karamihan. Mas gusto nila manirahan mag-isa. Ewan ko, parang masaya sila na walang sitsiburichi sa kanila. Gusto nila sila lang talaga. Tapos, gusto din nila na yung mga bata pa lang tinuruan na maging independent. So, malaking posibilidad na pagtungtong ng saktong edad, magbubukod yan. Hindi yan sisiksik sa magulang. Hindi katulad sa atin sa Pilipinas. Na kahit matanda na, mas gugustuhin pa rin natin na kasama yung magulang natin. Dito hindi, iba. Siguro mayroon lang mangilan-ngilan na gusto kasama yung magulang, pero karamihan hindi. Nagbubukod sila. Gumagawa sila ng paraan na sila ay bubukod sa mga magulang nila at magkaroon ng sariling buhay. Tapos, yung iba namang pamilya, pag tumanda na ay mga magulang nila or yung mga lolo't lola, tapos walang mag-aalaga. Kasi hindi naman sila gaano mag-aalaga dito eh. Masasabi ko yung kasi sobrang busy nila dito. Magtatrabaho yan. Halos lahat. Asawa, pamilya, nanay, tatay, lahat magtatrabaho yan. Kahit matanda na yung mga yan, magtatrabaho pa. Tapos kung matanda na talaga, lagi, halos karamihan, nilalagay nila yan sa home for the aged para mahalagaan doon. Tapos, kasi na-try ko yan noong isang beses nag-volunteer ako sa isang home for the aged at that time. Nag-aaral pa ako nun. So, tuwing Martes ako nag-volunteer doon kasi wala akong pasok sa school. Tapos sa hapon, nasa tindahan ako magtatrabaho. So, bali umaga lang yung pag-volunteer ko doon. So, for the agent na yon. Doon ko nakita na marami pala talagang mga matatanda doon na nilalagay ng pamilya nila. Tapos yung iba naman, nilalagay ng apo kasi hindi sila maalagaan. Ngayon sabi ko, nasaan yung apo mo? Sabi nila, nagtatrabaho, walang mag-aalaga sa amin, kaya walang mag-aalaga sa akin, sabi nila, kaya dito na lang. Pero dumadalaw-dalaw naman sila dito. Yun yung sabi nila. So, karamihan dito ng mga matatanda talaga nasa home for the aged kasi yung pamilya nila hindi sila maalagaan gawa ng sobrang busy sa trabaho. So, hindi katulad sa atin sa Pilipinas na walang kasama talaga natin, mga magulang natin, kahit na
maghirap tayo, lagi silang kasama. Maliban lang pag wala kang kwentang anak, pababayaan mo yung magulang mo sa kalsada. So, yun yung parang kaibahan pagdating sa pamilya. Tapos yung mga anak naman, katulad ng sabi ko kanina, ay nagbubukod yan pag tungtong nila ng tamang edad. O di kaya pag tungtong nila ng tamang edad or mag-aaral sila ng kolehiyo sa ibang city, magbubukod yan. Tapos pupunta lang sa magulang, bibisita lang kapag may mga occasion or weekend. Pero bibihira lang din pag weekend eh. Minsan pag may occasion lang. Base doon sa mga mga kakilala ko at sa mga naranasan ko dito. Kasi minsan nagpupunta sila sa amin tapos sabi, ay pupunta si kasi birthday ko, birthday na tatay nila. Pupunta yung anak ko. Ganun lang. Tapos ilang buwan na, magdadalawang taon na, hindi pa daw nakauwi. Simula daw nag-aaral ng kolehiyo sa ibang city. So, yun yung dito. Tapos, nagtatrabaho na yung mga yan. Bata pa lang, pag mayroon na silang trabaho, nagtatrabaho na. Hindi naman lahat, pero karamihan, nagtatrabaho na yung mga yan habang nag-aaral. Masipag naman sila. Kung kasipagan ang pag-uusapan, wala akong masabi. Masisipag sila dito. Yun nga lang, pagdating sa pamilya, ayaw nila na magkakasama. Isang beses, tinanong ko asawa ko, sabi niya, paano kaya kung magkaroon na ng anak, yung anak natin? Sabi ko, itatanggapin ko, apo ko yan eh. Kahit gaano karami, syempre, sa bahay, papaanuhin ko, aalagaan ko, para hindi nila ako iwan. Tapos sabi niya, hindi pwede yun. Dapat, bata pa lang sila matuto na mamuhay, mag-isa, at matutong magbukod. O, diba? Ngayon pa lang, maliit pa yung anak ko, 10 buwan pa lang, gusto na niya matuto. Samantalang tayo, gusto natin kasama natin, mayakap natin, makikita natin. Tatay niya, hindi. So, tapos pag matanda na, mga magulang, hindi naman nila inaalagaan masyado kasi sa Home for the Aged, may mga nag-aalaga naman doon. Marami tayong mga kapwa Pilipina, mga assistant nurse na nagtatrabaho doon. Mas gusto pa nila na makasalamuha ng mga Pilipina na assistant nurse na nasa mga Home for the Aged kasi mababait, tapos masisipag, tapos maalaga. Kasi nung nandun ako, noong volunteer ako, sabi sa akin, taga saan ka? Sabi ko, taga Pinay ako. Sabi niya, alam mo marami dito mga Pinay na ganito, ganyan, napakabait nila, tapos binibigyan kami ng pagkain. Tapos sabi ko, maganda pa naman yung memory yung nasa isip ko, maganda pa naman yung memory nito. Bakit nilagay dito ng pamilya nito? Tapos tinanong ko, nasaan na asawa mo? Sabi niya, nasa bahay. Sabi ko, nasa bahay? Bakit nandito ka? Ba't hindi mo kasama asawa mo? Hirapan na siya mag-alaga sa akin kasi na rin siya, matanda na rin siya. Ganun. Kaya mas maganda dito na lang ako. Sabi ko, kung matanda na rin siya, bakit hindi na lang kayo magsama dito sa Home for the Aged? Diba? Kasi mag-asawa naman sila, bakit hindi na lang sila magkasama dito? Bawal daw magkasama ang mag-asawa sa isang Home for the Aged. Kaya yung asawa niya, nasa bahay. Siya, nandito sa Home for the Aged. So, natatawa lang ako. Tapos mayroon pang isang matanda din, mabait na may apat ang anak niya. Tapos sabi ko, bakit nandito ka kung may 4 ka na anak? Sabi niya ay, nandoon sila sa malayo, nagtatrabaho. Ako, ayaw kong pumunta sa kanila kasi ayaw kong maging pabigat. At may mga farm ako, sabi niya, may mga farm ako na para sa mga anak ko. Kaya lang,
malayo sa kanila. Sabi ko, maganda yun para pumunta sila kasi malaki daw yung farm niya. May mga bakahan kasi kalimitan dito mga bakahan, mga kabayo. Sabi ko, ang ganda naman, may farm ka. Sabi niya, oo. Kaya lang ayaw ng mga anak ko. Kaya bininta ko na. Ako lang naman din mag-isa. So bininta ko na, tapos nag-suggest na ako na pumunta na lang sa Home for the Aged. So, ayun. Nasa Home for the Aged na siya. Ayun, yung kanyang farm, bininta na. Okay lang naman daw sa mga anak kasi ang mga anak hindi naman titira daw doon. O, diba? Ganun ang pamilya dito sa Sweden. Gising na yung aking baby boy. So, ayan. Isa pa rin pala, pagdating dito pag may handaan at mayroong birthday, ang handa dito ay kape lang. Di ba na? Kasi ngayon sabi ko, eto magbe-birthday yung anak ko, mag 1 year old siya soon sa December. Mag-ano ako ng balloons, na kung ano-ano pa. Kasi ayoko matulad ng dito sa Sweden na isang maliit lang na tinapay, tapos kape, walang mga hindi katulad sa atin na kahit gaano kahirap ang buhay natin, mag-ano tayo ng noodles, ng pansit, para pampahaba ng buhay, walang mga ganyan dito. Kasi nung nag-birthday ako, dinala ako sa labas, akala ko may surprise, kasi magse-celebrate daw, pagdating dun, kape, isang basong kape na maliit. Naman nak, masabi niyo mo nak. So ayun, thank you for watching. Please, if you like us. Nak, ano sabi mo nak? Nahulog biya to kahapon. Ay, patingin nga si mong naong nak. Kung naay sugat nak. Buyag nawala na tong pula sa iyang naong. Nahulog ka nak. Kaya ang iyang walker, iyahan namang madala. Matangkad ka nak, no? Sige na, bye-bye na. O siya, nakalimutan ko sabihin, kung papiliin ninyo ako, ano ang pipiliin ko? Pamilyang Pinas o pamilyang Sweden? Wala pa rin makakatalo sa pamilyang Pinas. Masaya tayo dun eh. Kahit saging lang, masaya na tayo. Kahit kar lang, masaya na tayo. Yung mga ganun, kahit na yung balanghoy na kakainin natin, masaya tayong lahat. Kaya dito, may masarap na pagkain. Hindi naman kayo kumpleto. Wala naman yung mga magulang mo, di ba? Pero sa Pinas pa rin ako. Maganda lang ang buhay dito. Alala ko yung sinasabi na kasabihan na, bahalag saging, basta labing. Bahalag saging nak, basta labing. Sige na, bye-bye na talaga.